Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, kauna 3 sa hapon. Sana mas nasa mabuti kayong kalagayan. Okay. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa kamainit mga biyan nga hapon sa aton nga tanan. Adlaw kita subong sang Webes, Abril 24 to 2025. Mayong hapon sa aton nga mga kautuhan, di man nga bahin sa kalibutan, sa aton nga mga overseas Filipino worker. Siyempre no, maayong hapon man sa aton nga mga tuturan sa merkado publiko. Driver nato no, mga taxi, mga jeepney driver, mga tricycle driver nato nga nakatune in sa buong nga hapon sa 5858. We are down mga biyan sa last nga Thursday, isang bulan sang Abril. So far no, kamusta ang inyong April no, matapos ang aton man nga pag-observe sang Holy Week. Masako man no ang bilog naton nga bulan sang Abril. Kapag pa no, during the Holy Week, nakapahuway kita no. Chard. Mga biyan sa kinaan pa, mag-auto na kita tutubla una 55 sa bunga hapon. Ako ang inyong alagad, Marian Grace Arenya. Antes kita no magapatpat sang mga bilaguan nga balita gikan diri sa aton sa Western Visayas. Ilabi no ang preparasyon sang aton mga commission on elections sa paghiwaton nga midterm elections on May 12. At the same time, mga biyan ang paghiwat man sang ating nga Department of Labor and Employment o Condole Region 6. Ika-123 nga Labor Day Job Fair. Pagkakuha kita na sa pinaka-latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Sa atong piya kaninya, Sir Jeff Makiling sang pag-asa Iloilo. Sir Jeff, good afternoon. Yes, ma'am. Ngayong hapon, kita ng latest weather update sa Subungan daw. Thursday, April 24, 2025. IDCC yung dapat sa Mindanao is 30 yung affected sa the rest of the country.
Meanwhile, diri karon sa Western Visayas, naging general dito kada kita. Expected ako ng alternative mga pagulan, panginatad, panagotog sa ng Easter. Mainatugtog ko sa ramat na siya kasi dangan to mamiya sitangan para sa hanap ng dito Western Visayas. Baka na itugtog ko sa raramdaman para sa mga barod na temperature sa Katagatan. Pagka temperature natin sa 7 degrees 33 degrees Celsius, ang ada nagabudlak 5:34 AM ang aga, magkatulad din siya 6:01 PM karon sa gabi. Mga dito sa their update rin sa Ililu Water Station, ako dyan nakilak sa namin. Sir Jeff, subong nga Webes, no, may winong ano ang aton nga forecasted nga maximum heat index. Yes, ang bali sa subong nga po ang maximum heat index namin para sa 41 degrees Celsius. Kag nalabot na bala nato ini Sir Jeff ang aton man nga maximum heat index nga 41 degrees Celsius. Yes, ang sakto ma'am, ang 41 degrees Celsius na labot natin ini as of now, ma'am. As of 1 PM, Sir Jeff. Yes, ma'am. Pero may ara kita, Sir Jeff, no, posibilidad nga maglapaw pagid or mas mataas pa sa 41 degrees Celsius ang aton nga ma-record nga maximum heat index subong nga Webes. Yes, so may possibility di ako ina wala naman nadula ako ng factor ma'am sa subong 1 o'clock PM, 41 degrees Celsius ang record naton. Pero ginala sa tagyapon if ever nga susunod na mainuras nga maging clear set o tagyapon tapos kung makapatsa kita ka mas mataas na mga temperatura, possible din naman na maka-experience kita ang mas mataas na gid nga heat index. Pero sir, sa mga kauturan nato no nga nagahulat-hulat nga mag-ulan no, may ara bala tsansa nga subong nga hapon no, maulan karon sa hapon kung karon sa gabi. Sa subong ma'am days since generally for weather kita pag-base sa itong katulad kung may ara makita ang mga clouds nga sa ibang nga bahin sa nga province or sa may Panay Island, ma'am. So, gina-expect natin possibly sa ibang nga provinces, particularly sa may Antique, and then sa mga mountain ranges sa nga Iloilo province and some portions sa may Capiz and Aklan. Possible din ang makabatil sila ang mga pagtagma ng ulan, pero delikado sa may Iloilo City since makita natin medyo clear skies kita, so madugo ka chance sa maka-experience kita. Sir Jeff, may winawa nga aton nga extended weather outlook no. Ano bilang lauman naton nga weather sa mga masunod nga inadlaw? So, bali sa sunod nga may adlaw, ang ina-expect natin nga maging generally for weather makitagyapon. And with this, Sir Jeff, no nga 41 degrees Celsius nga aton nga na-record na ano ang imuman nga mabilin nga mensahe no sa aton nga mga tagpalamati. Kasi ang bali ang dito sa publiko, mag-aandali kaya kung maghalong kita, mag-inom kita kaya kung maramo at tubig para maging stay hydrated kita. And then magdadala kita ng payong or cargo para sa protection sa unit if ever magawa kita sa ating mga palimalay. And magsukitag ako sa mga komportable o dumamanaan ng mga bayi. Okay, with this, Sir Jeff, madamo nga salamat. Kasi madamo salamat kayo magbigat naman. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Jeff Makiling ang atong nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So 41 degrees Celsius mga biyan ang aton nga maximum heat index subong nga Webes and na record ina no as of 1 PM. Pero according kay Sir Jeff no, may ara sa gihapon nga posibilidad nga magtaas pa sa 41 degrees Celsius. Considering nga kung kaisa mga biyan no, ang peak sang kainito naton ma-record naton by 2 or 3 PM. Ano sa mga kauturan natin no, maglikaw anay magwa sa inyo nga balay. Pwede pa man no mo stay at stay no sa inyo nga panimalay. Pero kung hindi gid malikawan, di magdala no sa inyo nga payo. Ang protection sa init. And by the way, mga biyan na dira sa aton sa Iloilo City Hall, sa mga nagapangita yan no sang palamig sa inyo. Mga biyan no, may ara sa Kaliwa Store sa Iloilo City Hall no, subong Buglaw dira no sa Clear Building lang nato. Sarang kamo dira mga biyan no, makita sa aton nga post dira sa Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Pwede ka mo mga biyan makabakal sang ilimnon, shake, eska nga fruit. Kaya naton diri may melon, may ara man sang mango, may guyabano. Gusto niya magbakal no sa mga utano, pwede gid makabakal. May ara kita mga biyan sang
ta mga biyan, mga kalabasa, mga balat. Ara man no nga kapayas, ara man nga alubay, may ara man nga saging. Kung gusto niya hanok no sang saging, pwede gid o kung sang So, aga pa lang kaina mga biyano, madamo na sa mga kauturan nato. Especially mga empleyado nato dira sa City Hall ang nagpila sa Kadiwa Store. So, no, sa mga City Hall employee nato dira, nga di magkagto pa no sa malayo nga merkado publiko, mga bino ginatanyag na sa inyo sa mga kalapit dira nga opisina sa DOLE, sa GSIS, kung sa aton dira sa TESDA o kung sa ICT no, mga empleyado naton dira, mga mamumugo nato no nga tiluyag no magbakal sa nga preska nga utanon o kon prutas sa barato no nga kantidad di magkagto dira sa aton nga Kadiwa Store. Kita nato no sa Facebook page nato no, gina-flash nato ka mga photos nato no. Luwas sa barato nga bugas mga biyan, may ginabaliga man nga preska nga utan prutas kanin para gido shake ay hindi gina no kiti mainit subong ang tiempo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:14 sa hapon. Sa itong mga biyan nga pagpanglagad subong nga hapon diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan natin mga biyan ang update no sa pagkahiwaton nga midterm elections on May 12. Ready na ang aton nga Commission on Elections. COMELEC Iloilo, ang aton man nga Iloilo City Police or Iloilo Police Provincial Office. Nakit man ang aton nga Department of Education kung sabihin ang aton nga mga manunod, mga non-teaching personnel nato. Magserbe no nga all workers on the day no sang aton man nga election. Siyempre ang aton man nga Philippine Army already ini mga abyan no. Mga siya sang gobyerno sa paghiwat sang aton nga midterm election. Sang hapon isa ka press conference no ang ginpatawag sa aton nga COMELEC Iloilo sa pagpanguna ni Attorney Rainier Laison ng aton nga Provincial Election Supervisor. Mention dito mga abyan ang preparation, how ready na no, ano pa ang ginahulat natin. Ginahulat na lang nato no, para nga ambal nato nga 100%. Ready na. Ang ipatpat man dito mga abyan no, ang pila sa mga sir no natuhoy sa Bureau of Police personnel magabantay sa aton nga mga polling precincts. Patpat man dito pilabala no ang mga personnel sa aton man nga Department of Education Region 6 nga magaserbe nga poll workers on May 12. So, sakto naton mga abyan ang initanan nga pamang. Siyempre, lakip man diri mga abyan no, ang paghiwat naton sa Labor Day Job Fair on May 1. Is anay no ang election, isa anay ka job fair. Sa ulog naton anay no, ang 123rd Labor Day. Paluon natong pila ka mga job vacancies ang pwede nga ma-applyan sa aton man nga mga job seeker. So, initanan mga abyan no, bantayan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay.
Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinuprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagtataisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insuransiya, bringing investments in education, health, and infrastructure, livelihood, and prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasa wata ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA Guerrilla Front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang pinilang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay inikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin na build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar. Hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic. Nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay
ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasahang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao sa pamahalaang Marcos. Ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:22 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag akong inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Antes nato mga abyan, istoryahan ho ang preparasyon sa aton nga Commission on Elections o COMELEC Iloilo sa pagkahiwato naton nga midterm elections on May 12. Magakuha kita anay no sa nga report sa aton man nga Iloilo Provincial Beat Reporter Hope Tarachante. Ini mga binatuhoy no sa pagpanghanda sa gobyerno probinsyal para sa pagpatuman sang rice program. Mauna ton ini mga biyan nga report kaupod si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope. Yes, yan. Nagapanghanda na no, ang Iloilo Provincial Government para sa pagpatuman sang 20 pesos per kilo nga bugas nga unan nga igapatuman or i-pilot no sa Kabisayan. So sini nga Webes, April 24, naghiwat sang Sinapol o kon department meeting no ang Kapitolyo Provincial. Of course ginapangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. kaupod ang mga department heads agud istoryaan o kon hambalan ang nasambit nga rice program. So ara man yan no kaina si Department of Agriculture Western Visayas Director Dennis Arapia sa Sinapol no sa Iloilo Provincial Capital, particular sa boardroom dira sa third floor no sa Kapitolyo Provincial. So ang presensya ni Director Arpia naghahatag sang suporta no para sa sining rice program, and of course naghatag man sang dugang nga detalye para mahatagan sang i-view no ang Iloilo Provincial Government para sa pagpatuman sang rice program nga again no plano nga i-pilot sa mga lugar sa Kabisayan. So naibaluan nga sang kahapon no April 23 kabahin si Governor Defensor sa mga nagtambong sa closed door meeting sa mga Visayan na governors yan. Kaupod of course si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa diin lakip sa ilang mga ginistoryahan ining 20 pesos per kilo nga bugas para sa mga pumuluyo. So abot kamay na yan ang 20 pesos per kilo nga bugas para sa mga pumuluyo. So sa karon suno sa Iloilo Provincial Capital ginapasad na ang executive order nga kung sa diin igalakip no ining rice program sa mga existing na nga daan yan nga mga programa sa Iloilo Provincial Government. So anytime soon no since nga gin-confirm sa Iloilo Provincial Government ining executive order gikan kay Governor Arthur Defensor Jr. anytime soon no pwede ini nga iga-release sa Kapitolyo para naman sa pagpatuman sining 20 pesos per kilo nga bugas. So kung madumduman kahapon yan ang ini nga programa, ang rice program no nga ginaduso sa administrasyon kung i-pilot launch no I think 12 governors ang nag-attend no sa Visayas for the meeting with the president, and amo na no ang naistoryahan. So dako nga bulig para sa mga indigent nga mga gautura naton diri sa Visayas, and of course plano man ini no nga ipatuman sa bilog nga pungsod Pilipinas. So that's the latest no para sa rice program implementation diri sa probinsya sang Iloilo yan. Yes. Kag Hope no dako gid nga bagay no kay ini nga kumbaga promise fulfilled ini no para sa aton no nga tinagahulat-hulat no nga 20 pesos
nga per kilo na lang no ang ato man nga bugas. Kung sa iba hupino gambal sila nga mga labo, pero no ang ato nga gobyerno nagahimo gid sang tikang para nga ti malabot ini kag makabulig gid ini no sa aton man nga mga kauturan nga ti hindi dako ang ila nga makuha everyday nga sweldo. Yes, kag the very fact yan no nga naghiwat sang sinapol ang Iloilo Provincial Capital dira gapakita no nga willing sila nga magpatuman sang sining rice program kag luyag nila nga as soon as possible mahitso ining implementation sang 20 pesos per kilo nga bugas para sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Hope Torrechante, ang ato nung Provincial Capital Beat Reporter sa siniman nga pagdulong sa ato sang good news no kung sa diin ginahandaan na sang aton man nga gobyerno provincial sa Iloilo ang pagpatuman sang aton man nga rice program. Diba naton mga biyan no nga mga kauturan no na interview diri sa aton man nga upo Joel Baclay. Nagtiyado sa City Hall no in event gadi mga biyan no mga drive. Kalaom no ako nagahulat na lang patuman no sa siniman nga programa. Marami kiti nagahiwat na bagay ni Hupin the fact na naghimo sila no sang sinamo. Meaning to say mga agad accepting ang aton man nga mga LGU, ang aton nga provincial government sa sininga initiative. Nagabulig no para nga ti malabot naton ining tuyo naton nga 20 pesos per kilo nga bugas. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:28 sa hapon. Sa mga biyan, istoryahan natin ang preparasyon sa ating nga COMELEC Iloilo sa paghahiwaton nga midterm elections on May 12. Sabi mga abiyano, less than 3 weeks na lang. Sobra 2 weeks na lang. Election na. So nakalista na bala ka mo dira? Inyo no nga mga botohon for our midterm elections. Ay paano ka ba pangagamito natin ining mga napilino nga inad na busi si Ono ang ilang credential na nga platform. After all mga abyano kung kita naga-elect no mga politician kita man sa gihapon si Nino antos if ever i-elect natin sa mahimuan para sa atin. Kailangan mga gano nga busi si Onat. Dapat abotohon natin. Ang balaan natin no nga makabulig sa atin. Kira mga abyan no sa mga bigin nga nato no kung ang inibala no nga politiko no sa nga programa para sa agrikultura, edukasyon, sa ikaayong lawas, sa obra, kabalo no mag-ubra mga pulisa. Walang dapat naton ilion o kung elect mga dapat naton nga buto. Dari ba mga biyano pamatian naton si Attorney Rainier Laizon, Provincial Election Supervisor sa COMELEC Iloilo. Already na ang aton nga COMELEC. Iban pangahensya sa gobyerno sa paghahiwaton naton nga midterm elections on May 12. Pamatian naton si Attorney Laizon. Can say is we are 100% on track and ready to conduct the elections on May 12, 2025. What we're awaiting na lang is ang atong arrival or delivery sa completion sa delivery sa atong mga automated counting machines for the province of the city, ang atong mga official ballots and other accountable forms and election paraphernalia, And once na mag-abot yung mga items, yung mga bagay na the same will be deployed naman to each and every municipality and city in the province. From there on, we'll be conducting the final testing and sealing activity to calibrate ang tanan atong mga automated counting machines prior to the day
sang ato elections. Now, the final testing and sealing activity sang aton mga automated counting machines is actually a requirement provided by the law. We need to ensure that all automated counting machines or election machines that will be deployed in all the voting centers, polling places in the province and the city, are functioning properly and are accurate in their counting capacity or capability. Now, the schedule of the final testing and sealing activity for the province of Iloilo will be on May 7. The general rule is ang atong conduct ng final testing and sealing activity will be in the voting center yet. In the actual voting center, kung di ingit magaboto ang atong mga botante. But except for some places or barangay na araya sa mga malayo na lugar na medyo challenging ang terrain pakati dito, for which ang atong mga election officers nag-request nga ang ilan ng mga final testing and sealing activity will be conducted in the poblasyon. So, 5 days after the final testing and sealing will be, of course, the D-Day or the election day na nato. So, atong nga pag-insindi, prior to the conduct of the final testing and sealing, all machines will be deployed already sa atong mga voting centers. And from there on, ang ato naman ng mga PNP personnel will be deployed naman in their respective assignments ng mga voting centers. So, pinapangayo ko lang, of course, for everyone is, especially sa mga botante nato, mag-participan kita. Amo na handa ng PNP, handa ng AFP, handa ng DepEd, handa ng COMELEC. Ang ato na lang dirigin na ulat is, of course, ang kooperasyon, ang partisipasyon sa mga botante dito sa probinsya at city, sa Iloilo, para makaboto sila on May 12. There you have it mga biano, si Attorney Rainier Laison, ang ato nga Provincial Election Supervisor sa COMELEC Iloilo. So 100% ng mga biyan nga preparado ang aton man nga COMELEC, ang nga Iloilo City Police Office, ang aton nga Iloilo Police Provincial Office, dapat pa ng aton nga Department of Education, ang aton nga Philippine Army sa paghahiwato naton nga midterm election. So pinahulat na lang gid maubos or makompleto na ang pag-abot diri sa aton man nga ACM o automated counting machine, sa aton man nga balota kag iban pa nga mga election paraphernalia. So magahiwat sang final testing and sealing sang aton nga ACM on May 7 sa aton nga mga voting center. Pero mga beno, isa man sa mga raise naton nga question kahapon during this press conference. In case nga magpalya ang aton nga ACM, ano ang matabo? Already ang aton nga COMELEC sa pag-repair sang siniman nga ACM, kumiara bala sang contingency o kung may mga spare bala nga ACM. Ano mga ba pamatian natong sa liwat si Attorney Rainier Laison sa iyaman nga sabat sa aton nga pamangkot. Ngayong hapon, ma'am, thank you for that question. Ang aton nga probinsya sa subong may ara na kapasidad nga mag-handle sa mga repairs sa aton nga mga automated counting machines, even on the repairs to be made kung may mga problema man on the technical aspect of our canvassing machines. So sa tanang aspeto sang automation sang election nato for the coming elections, machines, equipment, we have this capacity and the capability to address ang mga technical problems na to. On top of this, ang aton yung election officers sa kada banwa may ara na siya allocation sa mga contingency nga automated counting machines. Mas makapos sa subong ang organizational setup na to when it comes to addressing issues on technical problems of the automated elections, considering that localized na ang aton nga setup sa aton technical hub. We call this the technical hub and repair hub for the automated counting machines. As opposed in the previous automated elections, kita sa area in the Visayas, we have
one area na nag-ako lang sa responsibilidad sa pagkayo sa mga machines equipment natin, kaya ina sa Cebu. No? But sa Subong, din baka maayogin sa Commission on Elections in partnership, of course, with NIRU, no? Kaya sa DICT natin, government agency, partner man natin, ma-set up kita yung technical and repair hub in every province, no? In Region 6, all over the country. No? So, mas immediate ang ating response. No? On top of that, we have contingency machines, no? Na sa disposal sa ating election officers. So, in the Commission on Elections, we are really confident that hindi niya mag-cause some challenge, some problema again, no? Ang technical problems in the coming elections. Okay, we have one follow-up. Sir, Tumikol, mga pila na ka ECM ang maabot here sa aton, ang pila ang contingency aton ng ECM? As of now, wala pa ako sa number, no, na hatag diri sa aton and sa province kung pila gid ang contingency nga machines ang mabot, no, but the rough estimate or the figure given to us prior was though at least 2 or 3 ka contingency machine ang ihatag sa kada election officer naton, no. This is a far cry or difference from the previous allocation. Kaya sa previous allocation natin sa kada probinsya daw nagagawa nga daw 5 or 6 lang ka-contingency machine. But sa Subong yan, hindi maglubog sa 2 ka-contingency machine kada banwa. So we have 44 LGU or local government units, municipalities, cities there sa probinsya sa Iloilo. So at least we expect to have at least 88 contingency machines, no? Kami pa na ibutang man sa regional office nato. So wala ka problema, no? Hindi ka mo magkabalaka na kasi may maguba ang machine nato, hindi naton ma-address ma-replace or makayo. No, in the first place, meron na kita isang aton ng mga repair technical lab sa probinsya sa Iloilo that is situated there sa opisina ko, no? Sa Office of the Provincial Election Supervisor, and we'll be having technical people, no, na mag-standby duty dira para maglan sa mga machines nga idadon sa aton para kayo, no? Sa mga banwa, kaya naman kita mga contingency machines. So hindi kita mabulayan. Next. There you have it mga biyan, si Attorney Rainier Laison, ang ato ng Provincial Election Supervisor sa COMELEC Iloilo. So according diri mga biyan kay Attorney Laison, may ara no sa kapasidad, kapabilidad ang ato ng COMELEC Iloilo sa pagkay ang aton man nga ACM case nga magpalit. According sa iya mga biyan, no, may ara sang technical and repair hub na igapahamtang sa kada probinsya naman mano sang personnel sang COMELEC para nga mag-repair. Pero para man sa mga spare na ECM naton. So each LGU kaya kita sang 2 ka spare all diri sa aton no sa Iloilo City and Province. 44 ka LGU, so may ara kita 88 dapat diri mga abyan no sang spare man nga ACM sa ating nga provincial o regional COMELEC. So wala dapat sang kabalakan ang aton man nga mga butan on the day of our midterm elections nga ti ready nga mag-troubleshoot aton man nga COMELEC personnel nga problema ng mga AC. This time mga beno, pamatian naman ato nung city director at ini mga biyan sa preparasyon man sang aton nga Iloilo City Police Office para abuton nga election. So, ang aton nga ICPO, pilano ka personnel ang i-deploy on the day of election. Pamatian natin si Police Colonel Kim Ligada, ang ating City Director sa Iloilo City Police Office. Once again, we have 66 voting centers in the city, and we will be utilizing
around 700 personnel dali sa mga voting centers. And may surplus kami na 363 that will be assigned sa mga municipalities nandun sa province of Iloilo to secure the voting centers. We have may mga non-deployable personnel din ng mga backup personnel ng MPs for our public safety and some of their duties. Nag-isa pa hapon sa natin dito sa city. Secure the streets. So, as of now, maging dito sa city. Ilan siya sir per voting centers ang i-deploy natin? Bali hindi man siya uniform o may maraming more voting centers. We'll be utilizing four malls, Festive Mall, SM, Luha Robinson. Once again, Yan no, ang aton nga City Director sa Iloilo City Police Office, si Police Colonel Kim Ligana. So according to sa aton man nga City Director, may ara kita mga more than 700 nga personnel no nga deploy on the day of our election. Kag may ara kita surplus. Kung sa diino ang surplus naton ipadala ini sa aton man nga Iloilo Police Provincial Office para nga magbulig naman niya sa mga LGU naton. So ari pamatian naman naton no ang pahayag diri ni Police Colonel Bayani Razalan, ang director sa IPPO naton, in terms no sa aton law enforcement or police deployment naman sa probinsya sang Iloilo. Kung aton nga Iloilo City Police Office may ara mga biyano sang surplus. Next time yan sa IPPO, hibaluon natin palakula o nagasulubraman ang aton nga kapulisan nga magaban midterm elections. Pamatihan natin mga biyan si Police Colonel Bayani Razalan. Province, may mara kita 1,375 voting centers. So, ang deployment namin dito is, ideal deployment is 2 policemen for every voting center. So, piling 2,750 PNP personnel to complement para yung ideal na PNP na 2 per voting centers. And with our present strength, sabi ko kanina, mayroon lang tayong personnel na more than 2,300 and mayroon pa tayong iiwanan sa istasyon, no? Like the police, deputy, the investigators, the MEMA, member of the MEMA, and the what we call the investigators. Aside from, mayroon pa kami i-assign sa Comelec and canvassing areas. So, ang binilang namin, meron tayong every station, mag-iwan sila ng 16 PNP personnel. So, we are hoping, because of the variance of more than 1,000 and last meeting, binigyan kami ng almost 700 PNP personnel coming from the other units. As mentioned by the Director of Iloilo, Iloilo City. So, yung excess niya pupunta sa amin. And those 20 personnel who are in schooling and PNP who are assigned from Region 6 that they developed the national support units like the CIDG, the Maritime Group, the ABSI Group, will be deployed here in Pro-6. Then yung pagkahatian namin with copies in Aklan and Antique. Because the only surplus is Imaras and Iloilo City. But siguro namin sa inyo na before the
week before the election na mayroon magkakantay talaga yan sa ating mga voting centers wherein natin yung natin mga automated counting machines natin. And I'm positive na yung limited kasi nung binilang namin nasa 200 plus na lang yung implement natin. So, may nagdadatingan pa naman ng mga orientations. Hopefully, next week, mapilatan na namin yung idea na 2 personnel per voting center. Sir, last time, sir, sa may Philippine Air Force at saka sa Philippine Coast Guard, hindi tayo ng tulong sa kanila. May individual din na sila sa taas. Actually, nag-request kami, hindi nila sa figure, pero gusto ko kasi may school. Kasi ilalagay namin sila sa specific voting centers. As long as hindi pa sila nasasabi sa akin, hindi ko pa mailalagay doon sa sabi ko nga kanina, we are very much positive na during 1 week or bago sa-deploy ang ating mga during the deployment ng ating automated counting machines ay magpilatan na natin yung 2 personnel per voting centers. Okay, next we have live for you. There you have it mga biyano, si Police Colonel Bayani Razalan, ang aton nga director sa Iloilo Police Provincial Office. So may ara kita mga biyano nga more than 1,300 nga kapulisan and ang kinahanglan naton kiti needed to police per voting centers kinahanglan naton sa 2,750. So may ara pa kita mga biyano more than 1,000 nga variants kinahanglan kapulisan, pero according sa aton man IPPO director, ang surplus no coming from Iloilo City and Guimaras posible no amo ining ipadala dito sa provincial office o kung sa probinsya sang Iloilo. And those nga mga kapulisan nga naga-schooling sa maritime group dirino sa CIPG naton will be deployed sa probinsya sang Iloilo para nga ma-make sure duha na kapulisan kada voting centers. Aging pasaling man sang aton nga IPPO director nga by next week ma-address ining kakulang man sa kapulisan. And positibo man ang aton nga IPPO director. As of now sa counting nila mga abyan, mga 200 plus na lang no. Hanglan nila i-account o kung iduga na manpower. Para sa Radyo Pilipinas, launang 49 sa hapon. Sa mga kauturan natin nga for our Labor Day job fair nga information mga bantayan inyo sa ibang nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Paloon natin pila ka mga job vacancies ang igatanyag sa mga kompanya lokal kag abroad on May 1. So at this ang eleksyon sa Mayo 12. Job fair anay no sa Mayo 1. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:50 sa hapon. Nakita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalan. Damo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. Sa mga naglisod sa ila radyo sa 585 AM kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live. Thank you so much. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio. Hindi na Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter. Sir Jeffrey Betina. Nalanggid mga biyan si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan.
Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulad ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulad ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.